Gagamitin ko lamang po yung argumento ni dating Ombudsman Martires na ang paglalabas daw po kasi ng mga SALN na kagaya nito, pwedeng magamit kahit ng media para sirain yung isang government officials. So paano po natin ito papaliwanag? Well, yung akala niya at yung ganyang pag-iisip, malinaw na palusot lang yan. Kasi nga, ang linaw ng provision ng Constitution, transparency, accountability, pag-SALN ka, at dun sa matataas na opisyal, isa publiko yan, public record. So, ang linaw ko niya, yung mga possibility, yan yung mga argumentong palusot. At kung sakasakali, assuming may ganyan, merong ibang remedies Filean mo ng libel kung hindi totoo yung media, di ba? Pwede mo siyang i-complain sa unethical conduct sa inyong grupo kasi meron naman kayong mechanism for discipline and correction. Pwede ka rin mag-file ng damage suit. So, merong available remedies na more expeditious kesa yung blanket na wag na lang natin ilabas. Ganun yung kagaya din yan sa argumento ng iba na kasi pag makita yung aming SALN, baka kidnapin kami o nakawan kami. Di ba, government officials are supposed not to enrich themselves to live a modest life. So, hindi naman sila exception. Kung wala kang ninakaw, hindi mo lang makikita sa'yo anong rohol na pin sa'yo, di ba? Pero kung marami ka, yung kinakatakutan. Plus, sa totoo lang, yung mga big time sa gobyerno, ang katutan naman baligan ng mga yan di ba? May mga police na security escort. So, kalukuhan yung mga rason na yan. Palusot lang niya yan, and that has been discredited. It's very sad that an ombudsman who's supposed to be the number one promoter of transparency and accountability, siya pa yung nangungunang tikilin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.